Mga pasahero sa mga bus station, air at seaports na uuwi ng probinsya para sa long holiday nagsimula ng dumami. Barkong ginamit sa katatapos na resupply mission sa Ayungin Shoal na lubhang nasira, matatagalan bago maisaayos. Sinasabing kasunduan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nais paimbestigahan sa Kamara. At search and rescue sa 6 na construction workers na nawawala sa pagguho ng Baltimore Key Bridge itinigil na. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Karaniwan ng senaryo sa mga pantalan tuwing may mahabang bakasyon ang mga pasaherong maraming bitbit na gamit. Gaya na lang ngayon na panahon na naman ang uwian sa probinsya. Kaya naman patuloy nagpapaalaala sa mga biyahero ang Philippine Ports Authority at ang pamunuan ng Manila North Port Passenger Terminal na mag-ingat lalo na sa kanilang mga bagahe. Kanina may nagreklamo na nawala ng gamit sa Manila North Port Terminal. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ilan ba ang naitalang mga nawala ng gamit dyan sa Manila North Port at ano ito na mga karaniwang nawawala? Rose, batay sa nakuha nating impormasyon, yun lang naman ang nawawalang umano ng gamit. Mag-asawa ito na bibiyahe dyan sa Mindanao, partikular sa Cagayan de Oro City. At ang sinabi naman dito ng pamunuan ng terminal at maging yung mga port dito, yung mga nagtatrabaho dito sa port, ay isolated na kaso itong nangyari kanina. Dahil peak season ngayon at maraming kababayan natin ang dumadaan ng pantalan para umuwi sa probinsya, nagpaalala muli ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahero na maging maingat at palaging i-check ang kanilang mga gamit o bagahe. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Monte, kahit na mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa mga pantalan, maganda pa rin na responsable ang bawat isa o pasahero sa kanilang dalahin. Huwag na anyang magdala ng napakaraming gamit dahil idadaan pa ito sa security check. Kanina kasi ay may mag-asawang pasahero papuntang Cagayan de Oro na nagreklamo dahil nawala anya ang kanilang gamit o double burner na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 piso pagbaba nila sa labas ng pantalan. Ang mga porter anya sa terminal ang nagbaba sa kanilang gamit. Hindi pa namin na-check kung anong kulang sa mga bagahe sa pagbaba. 3 yung nagbaba nga kanang porter. Sabi ko sa porter, pag check ko na sa akong mga gamit, kulang og isa yung bagahe namin niya burner nga double. Pagpasok sa loob at nang i-check na nila ang kanilang mga gamit, ay saka lang nila natuklasan na nawala ng isa. Ayon naman sa pamunuan ng terminal, iniimbestigahan na nila ang insidente. Kailangan nilang i-check lahat pati na ang CCTV. Ngayon po nakikipag-ugnayan kami, of course, number 1 with the passenger kasi sa kanya naman po primarily nanggaling yung complaint. And number 2, ang kasunod naman po nito, iniimbestigahan na po ng PPA with cooperation ng Northport po being the terminal operator. Tulad ng PPA, nagpaalala rin ang management ng terminal na ingatan ang gamit ng mga pasahero bukod sa may mga security na nagbabantay. Tiniyak naman ng Manila Northport na ito ay isolated na kaso lamang at hindi naman madalas mangyari. Pagka babiyahe po kayo, always make sure na, travel light and kanya-kanyang responsibility naman po tayo sa mga gamit natin. Samantala, Rose, ngayong araw ay isang barko lamang yung aalis o outbound na bibiyahe mula dito sa Manila Northport Passenger Terminal at inaasahan silang aalis dito mamayang alas 9 ng gabi at mayroon itong mahigit sa 500 na mga pasahero. Yan ay papunta dyan sa Cebu at gayon din sa Cagayan de Oro City at isa sa mga pasahero doon, Rose, o yung mag-asawa
na nagreklamo, isa doon sa kabilang sa mga pasaherong aalis mamaya. At batay naman dito sa mga pag-iikot ng mga otoridad ay wala pa naman silang naitalang mga untoward incident. May nakita tayo kanina mga tauhan ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at gayon din ng Philippine Ports Authority Police na nag-inspection dito. Mayroong mga K9 at sa awa ng Diyos ay naging maayos naman yung kanilang ginawang inspeksyon. At nagpaalala rin na Rose ang pamunuan ng Philippine Ports Authority na sa ating mga kasangbahay, sa ating mga kababayan na baka may mag-aalok sa kanila itong tinatawag nilang modus ngayon na ginagawa ng ibang mga individual na tinatawag nilang nanghihingi ng travel insurance fee. May nakausap kasi umano itong si General Manager ng PPA. Dito mismo yan sa Manila Northport Passenger Terminal na inaalok o nagbayad ng 500 piso ng travel insurance. Sinasabi dito ng PPA, walang ganon travel insurance na pagka nasa terminal ka na ay sisingilin ka pa dahil kabilang na yung travel insurance doon sa babayaran mo doon sa shipping company. Yan man nating update mula dito sa Maynila. Balik sa Rose. Dante, ngayong araw ba ang inaasahan na peak ng mga pasahero dyan sa Manila Northport? At ilan o gaano karami yung pasaherong inaasahan ng pamunuan ng Pantalan? Rose, ngayon, batay sa ating pag-uusap dito noon, may mga, wala pa kasi tayo nakausap mismo galing sa shipping company. Dito lang sa mga tauhan dito ng terminal, nag-umpisa na kasi itong pagbiyahe ng ating mga kababayan the other week pa. So noong Friday, Saturday, Sunday, at ngayon kokonti na lang, hindi talaga ganun karami, Rose. Sa katunayan nga, itong dito sa likuran ko makikita nyo, kokonti na lang ang mga pasahero dyan. Itong mga nakaraan kasing mga holiday season, pagka ganitong panahon, nakapag-beat din tayo dito, talagang ito, punong-puno itong lugar na ito. At mayroon ngang natutulog pa dyan mga ilang araw. Pero sa ngayon, iilan lang yung ating mga kababayan na natitira dito. Yung iba naman, sinamantala nilang ilang araw na silang manatili dito kaysa naman galing sila sa ibang probinsya o malalayong probinsya kaysa naman mahuli pa sila o ano bang hindi sila makasama doon sa kanilang biyahe. Minarapat na silang dito sila matutulog. So usually naman ang bawat araw, Rose, dito ay nasa 500. Ngayon nga, ang aalis ay 560 at kanina ang dumating ay nasa 600 mahigit. So ganun, average, hindi siya umaabot ng 1,000 nitong mga nakaraang araw. At sa Friday, inaasahan natin dahil 2 barko yung aalis dito, siguro mga mahigit 1,000 sa darating na Biyernes ang mga pasaherong aalis mula dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Rose. Dante, ibig sabihin ba niya na magtutuloy-tuloy ang operasyon ng Manila Northport sa long holiday break? Yes, Rose, tuloy-tuloy yung kanilang operasyon. Bukas, mayroon pang bibiyahe, isang barko yung aalis dito. Kaya makita natin kasi nga nakausap din natin yung mga tauhan nila dito dahil sila ay mga nasa front line. Kaya kahit na holiday season ay tuloy-tuloy yung kanilang magiging operasyon. Rose. Alright, maraming salamat Dante Amento, nag-ulat ng live mula sa Manila. Kontento ang National Capital Region Police Office sa ipinatutupad na seguridad sa mga matataong lugar at mga bus terminal. Muli ring nagpaalaala ang NCRPO sa publiko na mag-ingat. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Matagal na tayo nag-prepare dito sa paglatag ng security. Dire-diretso ito na nakalatag, dire-diretso ang paggawa ng security operation ng police hanggang the rest of the summer vacation. Nag-ikot rin kanina sa ilang provincial bus terminal si National Capital Region Police Office o NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Tiningnan ito kung maayos na naipatutupad ang seguridad na kanilang pinaghandaan. Sa kanyang assessment, kontento naman siya sa nakitang pagbabantay ng kanilang mga tauhan. Nasa 12,000 pulis ang kanilang ipinakalat para magbantay sa mga matataong lugar, gaya ng mga bus terminals, seaport, airports,
places of worship at mga vital installations sa Metro Manila. Unang-una, we must ensure the safe travel of our kababayan papunta sa mga probinsya nila. Nagko-coordinate tayo sa mga terminal hubs, transportation hubs, the airports, the seaports, at nagko-coordinate tayo sa different agencies. Kasama rin sa babantayan ng Metro Manila Cup ay ang mga bahay na maiiwang walang tao ngayong bakasyon upang hindi mapasok ng akyat bahay gang. We have sent out through pulong-pulong, through community engagement. Nagbigay na tayo ng mga tips or pulong-pulong, or nagbigay tayo ng mga bagay na pwede natin na ma-secure or ma-deny yung occurrence of crime dito sa mga bahay-bahay, lalo na theft and robbery. Ipinagmalaki din ni General Nartates na bago pa man sumapit ang bakasyon ay naglunsad na sila ng mga operasyon laban sa mga wanted person, lalo na yung mga sangkot sa robbery at theft. Ito'y upang hindi na aniya makaporma ang mga ito ngayong bakasyon kung saan maraming bahay ang maiiwang walang tao. Before this period, months or weeks or days before, nagkakandak na tayo kasi ang isang nakikita natin na medyo pagkakataon natin is the occurrence of prevalent crimes, focus crime, lalong-lalo na yung theft and robbery. Kaya nga nagpakalat tayo ng direktiba na intensify nyo na bago pa man sila makapagbiktima during Semana Santa, pinag-uhuli na natin yung mga taong involved, lalong-lalo na those wanted persons. Paalala din ng NCRPO sa mga aalis ng kanilang mga bahay. Ibilin sa mga mapagkakatiwalaang kapitbahay ang kanilang mga tahanan. Ilak na mabuti ang mga pinto, bintana at gate ng tahanan at kung maaari ay maglagay ng CCTV. Hanggang ngayon, wala silang namomonitor na anumang seryosong banta para sa seguridad ng long holiday. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kanya-kanyang paraan ng ating mga kababayan kung papaano sasamantalahin ang mahabang bakasyon na walang pasok sa trabaho at eskwelahan. Marami ang tradisyon na ang bumiyahe ng mahaba, pero may ilan ang nais na lamang manatili sa bahay o patuloy na magsakripisyo sa kanilang hanap buhay para sa kanilang pamilya. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Panahon na ngayon ng mga nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya at ang isa sa mga mahalagang layunin na yan ay ang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero meron sa ating mga kababayan ang mas piniling manatili sa kanilang mga tahanan at ang iba ay magpatuloy sa kanilang mga sinumpaang trabaho. Sa Luneta Park, mapapansin na marami na rin ang namamasyal ngayong araw at mas piniling dito mag-relax kaysa bumiyahe ng malayong probinsya. Ganun rin sa Intramuros, Maynila, nakapansin-pansin na rin ang pagdami ng mga turista. Isa si Esperanza Domingo sa kontento ng makapamasyal sa malapit kaysa bumiyahe pa ng malayo ngayong long holiday break. Ayon sa kanya, bukod sa makakasama naman niya ang kanyang pamilya sa bahay, mas nakakapagod para sa kanya ang bumiyahe pa ng probinsya. Kaya nanatili na lang kami dito sa bahay, hindi na kami nagpunta ng bakasyon, umuwi ng probinsya. Kasi nakakapagod magbiyahe at saka ang ano natin ngayon, hindi natin ano yung klima natin o saan ka pumunta, hindi mo alam yung mga mangyayari o ano, kaya mas mabuti pang dito na lang sa bahay mag-stay, magpahinga kasama ang pamilya. Isa rin si Ricky kasama ang kanyang pamilya na pinili na wag nang makipagsabayan sa holiday rush. Ayon sa kanya, dapat maging wais ngayon lalo na sa pagtitipid sa gitna ng nagtataasang presyo ng produktong petrolyo at ilang bilihin. Tama ka, mas makakatipid. Una, dahil medyo mahal ng gasolina. Pagkatapos, lumabas ka, kung lalayo, syempre, yung mga lahat naman, pagkain, lahat bibili mo. Unlike dito, so kung nila, pwede kang magdala-dala ng pagkain. Kung ang iba ay umiiwas sa gastos at pagod, may ilan naman na mas piniling ituloy ang kanilang trabaho tulad na lamang nina Lydia at Winnie na street sweeper sa Maynila na isinantabi ang pagbabakasyon. Ay, hindi po obligasyon po natin
obligasyon po natin dito sa Maynila magtrabaho kasi may mga pamilya po bawat isa't sa atin. Nagkakaroon po tayo ng hanap buhay ng ganito. Street sweeper po. Okay lang po kahit na yung wala. Kasi nakakapag-bonding naman po kami kahit na sa bahay, mga simple mga araw. Kabilang lamang sila sa mga manggagawa na patuloy na nagsasakripisyo hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa kanilang pinagsisilbihan, ang mamamayan at ang bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling hinikayat ng isang makabayan block lawmaker ang liderato ng Kamara na imbestigahan na ang kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng Ayungin Shoal. Ito ay matapos kumpirmahin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalo ng teritoryo. Ito ang balita. Magsagawa sana ng pagdinig ang Kongreso kahit na nakabreak ang Kamara. Ito ang hiling ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Muling nanawagan ang makabayan block lawmakers sa liderato ng Kamara na magsagawa ng pagdinig kaugnay ng inihain itong House Resolution number 1216. Patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating presidential spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pa ang mga deal nito sa China. Ito anya ang maaaring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalo ng teritoryo. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba yung improvement sa mga istrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Nang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit ng improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Para nga ayusin yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Subalit ayon kay Attorney Roque, ang kasunduang ito hindi na kinikilala ng humaliling Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya sa ngayon anya, mas agresibo na sa mga hakbang ito sa pinagtatalo ng teritoryo ang China. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging polisiya ng PBBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China at baka lalo pang maging agresibo. Itinanggi naman ni Attorney Roque na sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang hindi muna magagamit ang Yunay sa May 4 na inarkila ng pamahalaan para maghatid ng mga pagkain at iba pang supply sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito'y dahil sa pagkasira ng mga gamit ng barko mula sa pambobomba ng water cannon ng dalawang barko ng China Coast Guard nitong Sabado. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, Commander ng Western Command, pinag-uusapan na nila ang mga susunod na gagawin para sa susunod na resupply mission. Maging ang pagpapatrolya ay ipagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines upang ang presensya ng pamahalaan ay manatili sa West Philippine Sea. Nananatiling top potential senatorial candidates para sa 2025 elections sina dating Pangulong Rodrigo Duterte,
ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Senator Bongo. Batay ito sa 2025 Senatorial Elections Voter Preferences Survey ng data research firm Tangere na isinagawa mula March 7 to 10, 2024. 56% ng voter support ang nakuha ni Duterte. Second place si Tulfo na may 53%, samantalang third place si Go na may 48%. Sumunod sa ranking sina dating Senate President Tito Soto III, Senators Pia Cayetano at Amy Marcos. Kinalap ang tugon ng nasa 2,400 respondents sa buong bansa sa pamamagitan ng isang mobile-based survey. Iniimbestigahan na ng isang major Japanese drug maker ang pagkamatay ng isang individual at pagkakaospital ng iba pa na maaaring may kinalaman sa kanilang red yeast rice pill. Naiulat ang mga nasabing insidente matapos maglabas ng voluntary recall ang Kobayashi Pharmaceuticals sa lima nitong produkto. Bunsod nito, hinikayat ng kumpanya ang mga customer na itigil na ang pag-inom ng rice pill na ini-advertise bilang health supplement para sa high cholesterol and blood pressure. Itinigil na ang search and rescue operation sa 6 na construction workers na nawawala sa pagguho ng Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, Maryland, USA. Kinumpirma naman ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. na walang Filipino casualty sa insidente. Ito ang balita ni James Bontuyan. Inanunsyo ng U.S. Coast Guard, Maryland State Police at Baltimore City Fire Department na magiging recovery operation na ang sinimulang search and rescue operation para sa 6 na construction workers na nawawala bunsod ng pagbagsak ng Francis Scott Key Bridge collapse sa Baltimore, Maryland, USA. Bumagsak ang tulay sa Patapsco River matapos mabangga ng isang cargo ship dakong 1:30 ng madaling araw ng Martes, March 26. Batay sa mga opisyal, bunsod ng water temperatures na nasa 46 to 48 degrees Fahrenheit, poor visibility at pabago-bagong current, nagdesisyon na ang mga otoridad na itigil ang search and rescue operations. Pinaniniwalaan na ring wala ng buhay ang 6 na construction workers na nawawala. Sisimulan naman ang recovery operations alas 6 ng umaga ng Miyerkules, March 27. Nailigtas naman ng rescuers ang 2 biktima at isa ang isinugod sa ospital. Kabilang ang mga ito sa work crew na nagsasagawa ng repairs sa tulay nang mangyari ang insidente. Ayon sa mga opisyal, nawalan ng kuryente ang barko bago ito tumama sa isa sa mga support pillar ng Francis Scott Key Bridge. Bago gumuho ang tulay, naglabas ng mga mayday call ang barko kaya nalimitahan ang vehicle traffic. Sa kasalukuyan, pinaiiwasan muna ng mga otoridad ang Interstate 695 at sa halip ay gamitin ang alternative routes tulad ng Interstate 95 o Interstate 895. Nagdeklara na si Baltimore Mayor Brandon Scott ng local state of emergency bilang pagresponde sa naganap na aksidente kaalinsabay ng pagbibigay ng suporta sa mga naapektuhan sa komunidad. Bumisita naman si U.S. Secretary of Transportation Pete Buttigieg sa lungsod. Aminado itong hindi magiging madali ang muling pagtatayo ng Francis Scott Key Bridge. This is one of the cathedrals of American infrastructure. It has been part of the skyline of this region for longer than many of us have been alive. So the path to normalcy will not be easy. It will not be quick. It will not be inexpensive. But we will rebuild together. Samantala, patuloy na minomonitor ng Philippine Embassy sa Washington, D.C., USA ang sitwasyon kaugnay ng Baltimore Key Bridge collapse. Batay sa embahada, walang Filipino citizen sa tulay o barko ang iniulat na nasugatan o nasawi dahil sa pangyayari as of 10:45 a.m. U.S. Eastern Time. Inaalam naman ng embahada kung may Filipino crew members sa cargo ship na bumangga sa tulay. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nakauwi na ng Pilipinas ang 18 seafarers na pawang mga crew ng MV St. Nicholas o ang oil tanker na kinubkob ng Iran Navy sa Gulf of Oman noong January 11. Samantala, handa naman ng Department of Migrant Workers na asistihan ang mga overseas Filipino workers sa Kuwait na gustong mag-avail ng amnesty program doon. Ito ang balita ni Joanne Nano. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 18 seafarers na pawang mga crew ng oil tanker na kinubkob ng Iran Navy sa Gulf of Oman noong January 11. Sa advisory na inilabas ng Department of Foreign Affairs, sinabi ng ahensya na nakauwi na noong nakaraang linggo ang huling batch ng mga Pilipinong tripulante na sakay ng MV St. Nicholas. Labis namang pinasalamatan ng DFA ang Iran officials sa pakikipagtulungan ng mga ito para mapauwi ang ating mga kababayan. Para mapauwi ang 17 pang mga Pilipinong seaman, nalulan pa rin ang naturang oil tanker. Handa ang Department of Migrant Workers na asistihan ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait na gustong kumuha ng amnesty program doon. Ang amnesty program ay iniaalok ng Kuwaiti government para sa mga foreign worker na overstaying na sa kanilang bansa. Sakaling makakuha ng amnesty, maaari nang makaalis ng Kuwait ang overstaying foreigners nang walang babayarang penalty sa immigration, maliban na kung mayroon silang travel ban dahil sa kinakaharap na kaso. Papayagan pa rin na manatili doon ng mga overstaying na foreign workers kasama ang kanilang mga pamilya kung sila ay magpapa-adjust ng kanilang immigration status. Kinakailangan lamang na magpasa sila ng mga kaukulang dokumento at magbayad ng fees sa immigration. Papayagan pa rin na makabalik doon ng mga overstaying foreign workers na aalis sa panahon ng amnesty period kung magko-comply sa entry requirements. Tatagal ang amnesty program ng Kuwaiti government mula March 17 hanggang June 17 ngayong taon. Ayon sa Migrant Workers Office sa Kuwait, as of March 24, mayroon ng nasa 500 OFWs doon ang nag-inquire ukol sa amnesty program. Bukod pa rito, tumutulong na rin ang ahensya sa mga kababayan natin sa Kuwait na nais nang magpa-repatriate. Para sa karagdagang impormasyon, maaari makipag-ugnayan ang ating mga kababayan sa mga sumusunod na hotline number ng Migrant Workers Office sa Kuwait o mag-email sa mwo_kuwait@dmw.gov.ph. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkasundo ang Pilipinas at India na palakasin ang kooperasyon upang matiyak ang maritime security para na rin sa kapakanan ng mga Pinoy seafarer. Sa courtesy call ni Indian Prime Minister of External Affairs, Subramaniam Jaishankar sa Malacanang kahapon, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang halaga ng kontribusyon ng mga marinong Pilipino sa world's merchant ships. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa India sa kanilang desisyon na mag-export ng 295,000 metric tons ng non-basmati white rice sa Pilipinas. Hanggang ngayong araw na lamang ang huling biyahe ng Philippine National Railways para sa mga ruta ng tren sa Metro Manila. Nauna nang inianunsyo ng management ang pansamantalang tigil operasyon ng PNR sa loob ng 5 taon para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ito pong araw na ito ay umpisa ng tigil pasada ng PNR, no? At humihingi po kami ng paumanhin at humihingi kami ng konting pasensya sa ating riding public na bigyan kami ng pagkakataon na matapos namin itong flagship project ng ating mahal na Pangulo, yung NSCR project. Huling biyahe na ngayong araw ng Philippine National Railways o PNR sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila. Pansamantalang isasara ang linya ng PNR sa National Capital Region para bigyang daan ang gagawing konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project mula Clark Freeport Zone hanggang Maynila. Gayon din ang linya ng tren papunta ng Calamba City sa Laguna. Nauna nang inanunsyo ng management na tatagal ang tigil operasyon sa loob ng 5 taon. Dismayado naman ang ilang mga pasahero na suki na ng PNR dahil matatagalan pa bago ulit sila makasakay ng tren. Nasa 25 hanggang 30,000 na mga pasahero kada araw ang apektado ng tigil operasyon ng PNR. Unang-una, hindi ka abutin ng traffic. Tapos diretso lang yung sakay mo, isang sakay lang sa amin mag-ina. Yun, mahirap.
Nalungkot syempre dahil hindi na ako makakapunta ng Divisoria. Dito lang taga ako nasakay eh. Pupunta ako sa Divisoria. Tulad ngayon, nung napanood ko sa TV na wala na daw train, after 5 years ba daw magkakaroon. Ay, gano'n. Wala, di naman makakapunta ng Divisoria. wala naman ako magagawa pag gano'n ang mangyayari. Bagaman mayroon namang bus augmentation na inilaan ang Department of Transportation para sa mga pasaherong apektado ng pagsasara ng PNR. Mas gusto pa rin sana nila ang serbisyo ng PNR na mas mura at mabilis ang biyahe. Mamayang alas 8:36 ng gabi ang huling biyahe ng Philippine National Railways dito sa Tutuban Station. Pagkatapos nito ay muli na itong makakabiyahe pagkatapos ng 5 taon. May ilang pasahero ang nangangamba na sa pagbabalik serbisyo ng PNR ay maaaring tumaas na ang pamasahe. Pero paglilinaw ng management, wala pa silang napag-uusapan ukol sa dagdag pasahe. Wala pa namang usapin na tataas ang pamasahe pag nagbalik. Ang maipapangako namin pag nagbalik, mas maganda ang mga tatakbong tren, mas maganda ang operation, mas maganda ang system. Ang buong PNR magbabago. Bagong mukha, bagong pag-asa ang ibibigay ng PNR sa tao dito sa Metro Manila. Samantala, pinag-uusapan na ng PNR management kung papaano ang magiging kalagayan ng kanilang mga empleyado na apektado ng kanilang tigil operasyon. Kasama sa kanilang plano na ilipat ang karamihan sa kanila sa Bicol. Yan po ay isa sa mga challenges na currently dinidesisyon namin kung ilan ang lilipat, kung ilan ang hindi na makakasama, at kung ilan ang ma-retain namin in Metro Manila. Habang tinitignan rin nila ang posibilidad na ilipat ang mga ito sa iba pang attached agency ng DOTR. Iba-iba ang status din nila, no? May mawawalay sa pamilya, may isasama yung pamilya. So that's why kinakausap namin din sila isa-isa. At ang sabi ko nga, pwede namin silang i-recommend. Kung ayaw nilang sumama, pwede i-recommend within the DOTR family sa mga iba-ibang ahensya. Habang tinitignan rin nila ang posibilidad na ilipat ang mga ito sa iba pang attached agencies ng DOTR. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy at wala namang problema sa mga biyahe ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Gayunman, nagsimula ng humaba ang pila ng mga pasahero sa mga check-in counter sa paliparan. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Jed Neresina, live. Jed, kumusta ang dating ng mga pasahero at mga gaano ba katagal ang igugugol ng pasahero sa pagpila dyan sa check-in counters? Rosalie, normal at manageable pa ang pagdating ng mga pasahero rito sa NAIA Terminal 3 departure area ngayon. Nagsisimula ng pumila ang mga pasahero sa mga check-in counters, ngunit hindi matagal ang usad ng pila rito, Rosalie, kaya sandali lang ang kanilang inaasahang pag-aantay. Maagang dumating naman si Sherwin Leharde sa airport kahit alas 9 pa ng gabi ang kanyang nakaschedule na biyahe pabalik ng Davao. Aniya, ayaw niyang sumabay sa dagsa ng tao, lalo na sa inaasahang traffic papunta sa airport. So 9 PM pa actually ang flight ko, kaya lang inagahan ko na kasi Holy Week ngayon eh. So maraming magdadatingan na mag-uunahan sa pagsakay, ayoko masabay sa traffic. So hindi na bale maghintay ako ng matagal dito, at least komportable ako at hindi nagmamadali. Maaga rin dumating sa airport ang grupo ni Gia Peralta at ayon sa kanya maganda na maaga silang bumiyahe papunta dahil maluwag pa ang daloy ng trapiko. Para iwas traffic, tsaka from Novaliches kasi sobrang traffic, mga 4 hours siguro yung inalat namin eh. Medyo maluwag pa sa ngayon. Oo, medyo maluwag pa kaya mas maganda talaga pag inagahan natin yung alis. Mabilis din silang nakapasok sa airport dahil hindi pa ganoon karami ang mga pasaherong dumarating kanina. Sa
Sa ngayon medyo mabilis. I-present lang yung yung ID at saka yung booking namin. Maganda po, nakapasok naman ako agad kasi una, PWD din kasi ako eh. So kung meron mang pila, madali ako makapasok. Pero hindi ko na ginamit yung ID ko, nakapasok naman agad. Konti pa naman yung tao. Pagdating ng hapon, Rosalie, nagsisimula ng dumating ang ilang mga pasahero at nagkakaroon na ng pila sa mga check-in counters. Makikita pa ang pag-usad ng pila at normal pa ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3. Magandang balita rin na wala pang kanseladong mga biyahe at hindi nalalayo sa schedule ang pag-alis ng mga naunang biyahe ng eroplano rito. Siniguro naman ng Philippine National Police Aviation Security Group na sila ay naka-full status alert at patuloy na magbabantay hanggang matapos ang dagsa ng mga tao rito sa mga paliparan. Ang NAIA Terminal 3 po ay naka-full status alert po kami. Mag-extend po rin po yan hanggat meron po kami hanggat marami pong mga pasahero dito sa ating terminal. Nandito rin lagi po ang inyong kapulisan. 24/7 po kami magbabantay sa ating po mga mamamayan sa kanila pong mga biyahe. Dagdag ni Police Captain Conrad Rimando, normal at wala pang insidenteng naitatala mula noong linggo. As of now, ma'am, sa ating pong simula po nung linggo hanggang ngayon po ay normal status pa rin po yung naging sitwasyon po dito sa ating Terminal 3. Kung sa mga insidente, wala po tayo natatala ng mga insidente dito sa Terminal 3. Kaninang 12:15 ng tanghali, Rosalie, nagkaroon ng power fluctuation sa NAIA Terminal 2. Naging mainit lang sa terminal pero bukod sa aircon, wala naman silang nasabing naapektuhang operasyon. Dahil ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, ang mga check-in counter, security scanners at iba pa ay gumagana pa dahil sa generator ng Terminal 2 ng mga oras na yon. 3:31 nga ng hapon, ibinalik ang full power sa paliparan at ngayon inaalam pa ang sanhi ng naranasang power fluctuation kanina. Ayan ang update sa NAIA. Balik sa iyo, Rosalie. Jed, nakaapekto ba yung mainit na lagay ng panahon sa halos buong maghapon sa operasyon dyan sa NAIA, lalo na't mayroong napaulat na power fluctuation sa NAIA Terminal 2? Nakakuha nga lang tayo ng mga reklamo sa mga pasahero dahil nga naging mainit noong 12:15 hanggang alas 3 ng hapon doon sa NAIA Terminal 2. Pero bukod doon, maayos naman kasi yung naging operasyon, tuloy-tuloy yung pag-check-in at yung biyahe ng mga pasahero. Kumusta naman ang lagay ng trapiko dyan sa paligid ng paliparan, Jed? Dahil kanina dito, pasado alas 4, bumuhos ang malakas na ulan at nasabayan sa pagbiyahe ng ating mga kababayan, matindi pa rin ba ang bigat ng daloy ng trapiko sa paligid ng NAIA? Hindi matindi ang daloy ng trapiko sa NAIA dahil tuloy-tuloy naman yung daloy nung mga or pagdating ng mga sasakyan o ng mga pasahero na papunta doon sa mga terminal, sa mga paliparan. Last question na lang, Jed, dahil nung isang araw ay nagsabi si Transportation Secretary Jaime Bautista na hihigpitan yung bilang ng mga tumatambay dyan sa arrival area ng paliparan. Nagsimula na bang ipatupad yan ngayon? Kaugnay dyan, Rosalie, kaunti na lang yung mga upuan na nakita natin kanina doon sa arrival area ng Terminal 3. At medyo nabawasan na rin yung mga taong nakatambay doon dahil limitado na nga lang yung mga malulugaran nila. Alright, maraming salamat, Jed Neresina, nag-ulat ng live mula sa Pasay City. Nakaranas na ng mabigat na volume ng mga sasakyan ng South Luzon Expressway ngayong hapon. Higit 1 kilometro na ang haba ng pila ng mga sasakyan sa bahagi ng San Pedro to Calamba City. Kaugnay ng ligtas na pagbiyahe, nag-inspeksyon ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa mga transport terminals sa Calabarzon Region. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, sa ngayon, gaano nakabigat ang daloy ng trapiko sa SLEX? Magandang gabi, Rose. Gaya nga ng inaasahan,
bumibigat na nga yung daloy ng trapiko dito sa South Luzon Expressway, partikular dito sa southbound ng SLEX. As of 3 p.m., nakaranas na ng heavy traffic ang southbound ng SLEX kung saan umabot sa 3.3 kilometers ang tail end ng mga sasakyan sa San Pedro Holiday Area. At parehong tig 1.2 kilometers naman ang tail end sa bahagi ng Cabuyao, Laguna at Mahada Bridge sa Calamba City. Sa northbound naman o ang biyahe papunta ng Maynila, umabot naman sa 1.8 kilometers ang tail end ng mga sasakyan sa Cabuyao area. Sa inilabas na pahayag ng SLEX Management, inaasahan na 10% increase ng mga motorista ang daraan ngayong araw. Bilang paghahanda, naglagay na rin ng ambulant trailer na may gamit na handheld at RFID. Pinaigting din ng pamunuan ng SLEX ang patrol surveillance upang mabilis na respondehan ang ating mga kababayan na magkakaroon ng aberya. Samantala, ang pamunuan naman ng Cavitex, Calax at C5 Link maghahanda na rin na karagdagang first responders ngayong inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero. Ayon sa Metro Pacific Tollways South, nasa 8 to 10% ang inaasahang daraan sa naturang expressway. Sa mga normal na araw, nasa 170,000 na motorista ang dumaraan sa Cavitex, 43,000 sa Calax at 12,300 sa C5 Link. Samantala, kaugnay pa rin ng ligtas na pagbiyahe, ngayong mahaba ang bakasyon, nag-inspeksyon ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa ilang transport terminal sa reyon upang masiguro na nasusunod ng mga driver at operator ang checklist bago bumiyahe ang isang papasaherong sasakyan. Sa kasalukuyan ay wala namang naiulat ang HPG na PUV na hindi pinayagang bumiyahe. Ang Police Regional Office 4A nagpakalata ng nasa 9,000 pulis at 2,000 enforcer upang matiyak ang pagpapanatili ng seguridad sa ating mga kababayan na uuwi sa kani-kanilang probinsya. Rose, ipakita ko lang yung sitwasyon dito sa SLEX Cabuyao area. Rose, yung mga sasakyan na patalikod sa akin o yung nasa kanan ng ating monitor, ito yung mga sasakyan na papunta ng Maynila. So far, light traffic naman yung daloy ng mga sasakyan. Yung nasa kaliwa ng TV screen, ito yung mga biyaheng south o yung mga pauwi ng kani-kanilang probinsya. Makikita natin, Rose, na moderate to heavy na nga yung daloy ng trapiko dito sa may Cabuyao area. At yan muna ang ating update mula rito sa Cabuyao, Laguna. Balik sa inyo dyan, Rose. O Benedict, kumusta naman ang operasyon ng pulisya laban sa mga bumabiyaheng kolorum na public utility vehicle dyan sa SLEX? Rose, patuloy nga yung pagpapatrol ng SLEX Management, katuwang ang PNP Highway Patrol Group upang matiyak nga na hindi makakabiyahe itong mga kolorum na sasakyan at gaya nga ng panawagan ng mga otoridad ay iwasan natin yung pagsakay sa mga kolorum na sasakyan dahil kung sakali man na maaksidente ay hindi tiyak yung mga pasahero na insured sila sa kanilang danyos kung sakali man na may mangyaring hindi inaasahan, Rose. O Benedict, nung mga nakalipas na holiday break, may mga Oplan lakbay alalay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ngayon ba ay operational din ito? Rose, bukod nga dito sa SLEX Management, PNP, nakaantabay din ang mga medics, katuwang ang Bureau of Fire Protection upang matiyak yung kaligtasan ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang probinsya. Right, maraming salamat Benedict Samson, nag-ulat ng live mula sa Cabuyao, Laguna. Nakapagtala na ng halos 34,840 passenger arrivals mula March 22 ang Bicol Central Station sa Naga City. Tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga bus hanggang sa Linggo. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Nakita namin based on the data na talagang tumaas yung buses arrivals. Kung pagbabasehan natin yung average bus arrivals nung nakaraang buwan, which is February, yung ating average is only 126 per day yung bus arrivals. Pero nung March 22, ngayong nakaraang linggo, nakapag-record kami ng 156. And parang yun ang barometro namin dito.
Ramdam na sa Bicol Central Station ang pagdami ng mga pasaherong dumarating sa Naga City upang umuwi sa kanilang mga pamilya sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur. Bunsod nito, patuloy ang ginagawa nilang paghahanda sa inaasahang buhos ng pasahero. At upang hindi naman masayang ang pagod ng mga pasahero, sinisiguro ng pamunuan ng bus terminal na may sapat na biyahe ng bus. Yung walang mga reservation, actually yun ang pinagpapagalan namin dito, pinagpapaguro namin. Yung mga wala pang reservation, basically sila yung ginagawa namin ng paraan para makasakay on the day na pumunta sila dito sa terminal. Sa ngayon, pinakikiusapan na ng pamunuan ng Bicol Central Station ang mga bus company na madagdagan ng mga extra buses na bumabiyahe. Tiniyak din nila na marami at kumpleto ang kanilang mga tauhan na nakadeploy upang magbigay ng assistance sa mga pasahero. Katulong natin, katuwang ang Philippine National Police in terms of security. And then ang LTFRB, katuwang din natin yan para masiguro natin yung ating mga buses na magbabiyahe is hindi mga kolorum, walang kolorum. And pangatlo, yung Land Transportation Office to ensure din na yung ating mga buses na babiyahe is yung tinatawag na roadworthy. Hinihikayat din ng pamunuan ng Bicol Central Station ang mga provincial buses na kumuha ng special permit upang makatulong sa paghahatid sa mga pasaherong babiyahe. Ryan Salatandol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang maide-deliver sa Land Transportation Office ang karagdagang nasa 2.2 million na supply ng plastic cards sa darating na Mayo. Ayon sa LTO, inaasahang makatutulong ito upang matugunan ang backlog sa driver's license na dapat ay nakaimprenta sa plastic card. Ngayong araw, ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang nasa 1 milyong supply ng plastic cards na una nang na-deliver sa LTO. Ito'y matapos na bawiin ng Court of Appeals ang injunction na pumipigil sa kontrata ng LTO sa plastic cards mula sa nanalong bidder. Dagdag pa ng LTO, dadaan pa rin sa pag-iinspeksyon ng mga eksperto mula sa Department of Science and Technology ang mga nasabing card upang masuri kung tugma ang mga ito sa terms of reference ng kontrata, partikular na ng safety features nito. Target ng LTO na muling masimulan ang pag-release ng driver's license sa plastic cards pagsapit ng April 15. Pumalo sa 43.5 degrees Celsius ang naitalang heat index kanina sa Makati City. Batay sa monitoring ng Makati City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa danger level ang heat index sa lungsod dakong alas 11:17 ng umaga. Bukod sa Makati, naitala din ang mataas na heat index sa Quezon City na umabot sa 40 degrees Celsius bandang alas 2 ng hapon. Paliwanag ng Pag-asa, ang heat index ang init na nararamdaman ng katawan dahil sa pinagsamang aktwal na temperatura at dami ng moisture sa hangin. Ayon sa Pag-asa, kapag umabot sa 42 hanggang 52 degrees Celsius ang heat index, maituturing na itong nasa danger category. Muli namang nagpaalaala ang ahensya sa ating mga kababayan na ugaliing uminom ng tubig at gumamit ng mga pananggalang sa init upang makaiwas sa mga sakit. Mananatiling suspendido ang flag raising ceremony sa Iloilo City Hall dahil sa sobrang init ng panahon. Ilang lugar naman sa Visayas at Mindanao ang nakararanas na ng epekto ng El Nino. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Pinalawig pa ng Iloilo City Government hanggang Abril ang suspensyon ng flag raising ceremony sa lungsod. Bunsod ito ng patuloy na banta ng pagtaas ng heat index. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, patuloy silang nakararamdam ng init na hanggang 40 degrees Celsius na itinuturing na nasa level ng extreme caution. Nakararanas na ng matinding tagtuyot ang ilang lugar sa Leyte at Samar provinces. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy nilang binavalidate at minomonitor ang impormasyong ito. Gayunman, tiniyak ng DA na hindi makaapekto ang sinasabing dry spell sa produksyon ng palay sa dalawang lugar. Bumuuna ng task force ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City upang tugunan ang epekto ng El Nino.
Kinabibilangan nito ng iba't ibang department ng City Hall na siyang babalangkas ng mga hakbang upang ibsan ang pinsalang idudulot ng tagtuyot. Isa sa mga pangunahing mandato ng task force ay ang paglunsad ng online na platform ng El Nino na magsisilbing data repository na magsasama ng mga interactive na mapa para sa mabilis na pagtugon. Bernard Daddy, CUNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inalis na sa pwesto ang 8 pulis na sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024, 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto. Sa naturang bilang, 7 naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26. Mula naman sa 21 isinagawang operasyon. 17 rito ang naaresto. 7 baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara ni Mayor Baste Duterte ang war on drugs sa syudad. Ay nagbigay na po ng utos ang ating Chief PNP through the regional directors para po imbestigahan po itong mga insidente po na ito at para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan to give way to the ongoing investigation. And as we speak, kanina po ay kausap ko po mismo yung Regional Director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung mismong City Director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel Richard Badang, at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Yun ang pagdating ng mga turista na magbabakasyon sa summer capital ng bansa para sa long holiday. Mga hotel accommodation sa Baguio, nasa 80 to 90% na ang occupancy rate ayon sa Hotel and Restaurant Association of Baguio. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Baguio? Masikip na ba ang daloy ng trapiko sa pagdagsa ng mga turista? Yes, Rosalie, magandang gabi. Ramdam na nga ang mas daloy ng trapiko dito sa lungsod ng Baguio. Kasunod ito ng pagdagsa ng mga turista na magbabakasyon sa summer capital ng bansa ngayong long holiday. Sinalubong ng malakas na buhos ng ulan ang mga turista na umakyat sa City of Pines para magbakasyon para sa long holiday. Ayon kay Hotel and Restaurant Association of Baguio, HRAB President na si Anthony De Leon, sa pagdagsa ng mga turista ngayong long holiday, nakahanda ang mga hotel and transient dahil may matutuluyan pa ang mga turista ngayong hanggang weekend. Sinabi nito na sa tala ng Hotel and Restaurant Association of Baguio, nasa 80 to 90% na ang occupancy rate. Kaya naman ang mga nagbabalak magbakasyon sa City of Pines, may matutuluyan pa sila. Pwede pa rin silang mag-book sa mga lehitimong transient house owners at hotels sa Baguio. Kailangan ng dobling ingat ang mga bibisita sa Baguio sa mga scammer na nag-aalok ng mga matutuluyan na inns o transient houses sa lungsod. Upang matiyak na legit ang tutuluyan na transient at kausap online, tiyaking nasa visita.baguio.gov.ph kung Department of Tourism accredited ang naturang transient house. Samantala kanina ay nagsagawa ng malawakang inspeksyon ang Police Regional Office Cordillera sa mga terminal ng mga pampasaherong bus at van sa Baguio, Benguet area upang masiguro ang kaligtasan ng mga mananakay ngayong mahaba ang bakasyon. Rosalie, ang mga hahabol naman na pasahero na bibiyahe ng Metro Manila at karating probinsya mula Baguio City ay dagsa na rin.
Pahirapan sa mga pasahero ang pagpila, lalo na at malakas ang buhos ng ulan. Yan mo ang balita mula dito sa Baguio City. Sa'yo, Rosalie. Maraming salamat, Grace Doctolero, nag-ulat ng live mula sa Baguio City. Nag-schedule na ng mga extra bus trips sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil napuno na ang ibang biyahe ng mga bus. Ang ilang mga pasahero sa palaran na lang sa pagsakay at maghihintay ng dagdag na bus para makauwi sa probinsya. Mula sa PTEX, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, gaano na ba karaming biyahe dyan sa PTEX ang fully booked at tuloy-tuloy ba ang kanilang operasyon ngayong buong linggo? Rosalie, karamihan doon sa mga fully booked na biyahe ng bus dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay yung mga biyaheng papuntang Bicol. At kanina, sabi ng bago tayo umeran, nakapag-interview tayo sa management. Bukod doon sa Bicol, ay nagiging fully booked na rin yung mga biyahe papunta naman ng Baguio. At yung biyahe dito sa PITX, tuloy-tuloy naman yan sa buong araw o hanggang araw ng linggo kahit na holiday. Nakapaskil na sa ilang ticketing booth sa PITX ang fully booked at dagdag na schedule ng biyahe patungong Bicol. Dahil sa dami ng mga uuwi ng probinsya, may mga bus ang napuno na sa reservation mula sa mga nag-early booking at mga walk-in passengers. Isa sa mga pasaherong inabutan ng fully booked na biyahe, si Jose Estremera, na pauwi ng Daet Camarines Norte para samantalahin ang mahabang bakasyon para makauwi sa pamilya. Fully booked daw. Walang magagawa kasi fully booked na eh. Maghihintay na lang. Ang payo sa kanya ng bus company, maghihintay ng kasunod na biyahe ng bus bukas o kaya ay sasakay sa ibang bus at saka lilipat na lang ng sasakyan kapag nasa Bicol na. Si Lynn Melena naman, papunta ng Kamalig, pero dahil walk-in passenger siya, naubusan na siya ng bakanteng mauupuan. Pwede siyang maghintay hanggang alas 5 ng hapon para maging chance passenger. Pinili na lang niyang sumakay sa ibang bus company na may bakante at dadaan din sa lugar sa kanyang bababaan. Sabi niya mga 5, sabi niya baka wala daw na space, kaya maghanap na daw po ako ng iba. Kaya doon sa Bicol, isarog na lang po. Kaso 8 pa daw po eh. Samantala kapag nag-early booking, mabilis lang nakukuha ng mga pasahero ang kanilang ticket at maghihintay na lang sila sa pagdating ng bus. Sigurado na rin na merong nakalaang upuan para sa kanila. Nung last month pa, kasi para sure na merong mauupuan. Lalo na ngayon, last day ng office, talagang dagsaan yan. Kaya kailangan na 1 month or 2 months ago, kailangan magpa-reserve ng ticket. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mayroon silang mga personnel na nakadeploy sa PITX para sa pag-i-issue ng special permit para agad na makapag-deploy ng mga karagdagang unit ng bus. Batay sa datos ng PITX, nasa 112,000 passengers na ang naitatala kaninang alas 4 ng hapon. Meron namang nasa higit 300 ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska ng mga security, kabilang na ang cutter, gunting, patalim, butane gas at super kalan. Rosalie, kanina inikot din natin itong loob ng PITX at talaga namang siksikan na yung mga pasahero dito sa loob ng terminal. Kanina merong mga pila doon sa mga biyahe papuntang Batangas tsaka Laguna na talagang mahaba na yung pila ng mga pasahero na sasakay ng bus. At yung iba, yung mga upuan dito na nung nakaraang araw mula Lunes tsaka nitong Martes na naobserbahan natin ay kakaunti. Ngayon, punuan na yung mga sasakay ng bus, bit-bit yung kanilang mga bagahe. Ang expectation ngayon ng management ng PITX ay pwedeng umabot ng 150,000 passengers yung kanilang maitatala hanggang mamaya.
Pero Rosalie, alas 6 pa lang kanina, halos nasa 150,000 na yung mga pasahero dito sa PITX. Kaya posibleng hanggang mamayang gabi ay lalagpas pa ng 150,000 o pwede pang umabot ng 180,000 passengers yung maitatala dito sa PITX na mga uuwi sa kanilang mga probinsya para sa mahabang bakasyon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Parañaque. Balik sa'yo, Rosalie. O JP, dahil nga dagsa yung mga pasahero sa PITX, kumusta naman yung lagay ng mga pasahero? Kaya ba ng air conditioning system na i-accommodate yung bilang ng mga pasahero dyan sa PITX? Rosalie, dun sa mga pasahero na natanong natin, no, lalo na yung mga matatanda, mainit talaga kasi siksikan at saka dagdag pa yung talagang panahon ngayon na mainit. Medyo dahil dun sa sobrang crowded, may mga nakausap tayo ng pasahero, lalo na yung mga matatanda, naiinitan na rin sila. At merong iba, talagang meron ng dalang mga pamaypay dahil doon sa init. Pero kapag ka naman kasi hindi siksikan dito, nararanasan naman ng mga pasahero na talagang malamig yung air conditioning dito sa loob ng PITX. Rosalie? Oo, ready naman ba yung mga help desk dyan sa PITX sakaling nga kailangan ng pangunang lunas, lalo na dun sa mga pasahero natin na may mga medical condition, lalo na mainit ang panahon sa mga araw na ito? Oo, Rosalie, kanina nung inikot natin itong loob ng PITX, pati dun sa labas, merong mga nakabantay na mga first aid, Red Cross, pati yung ating mga kasamahan sa mga bumbero na pwede ring magbigay ng first aid o pwedeng mag-response ng first aid. Nakadeploy sila dito sa loob ng PITX at meron namang mga sapat na gamit para dun sa kung sakaling magkaroon ng problema yung ating mga kababayan na nandito sa loob, lalo na yung mga matatanda na talagang naiinitan at kailangan i-check yung kanilang mga blood pressure at yung iba pang mga first aid na dapat na maibigay sa kanila sakaling magkaroon ng aberya. Rosalie? Alright, maraming salamat JP Nunez, nag-ulat ng live mula sa PITX. Napakahalaga ng regular na urinalysis at ultrasound examination upang mapangalagaan ang kalusugan ng kidney ng tao. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Yung kidney, ito yung tinatawag natin, yung common sa tao, no? Yung bato. Ito yung mga nagfi-filter ng mga lason sa katawan na itinatapon niya sa ihi. So, iyon basically ang function, main function ng kidney is para ipunin lahat ng lason sa katawan at itapon sa ihi. Ayon sa urologist doctor na si Dr. Nazareth ng Makati Medical Center, hindi lahat ng may bato sa kidney ay nakakaramdam ng sintomas. Karamihan ay aksidenteng nalalaman na sila pala ay may problema sa kanilang kidney na kadalasang nakikita sa isang tao na sumasailalim sa urinalysis at ultrasound examination. May akong referral sa ER dahil pumunta, nag-pain, no? Tapos ang usual pain nasa tagiliran, no? Yung iba talaga naglalagnat pa, yan, emergency ang mga yan, ano? Pero karamihan na nagpupunta sa klinik ko, dahil yung nagpa-urinalysis nila, may dugo. Yung dugong hindi nakikita. Sa sa urinalysis lang nakikita, no? And then, yung winork up, may nakita, ay may bato pala sa kidney na hindi naman nagbabara, kaya hindi nagpe-pain. Kasi akala natin, magkakano ka lang kung nagpe-pain ka eh. Hindi lahat ng bato nagkukos ng pain. Magpe-pain lang siya pag nagbabara yung bato. Yun yung pinaka-common na pagpunta sa clinic, aksidenteng nalalaman. Incidental finding, regular check-up, nakita urinalysis, may dugo, ultrasound, ayun. Dagdag pa nito, makasanayan sana ng ating mga kasangbahay ang pagpapatingin sa doktor kahit walang nararamdamang sintomas. Ito ay upang maiwasan ang mga maaaring maging komplikasyon sa kalusugan. Sa mga kasambahay natin, ang wala namang masama kung magpapa-check up kayo eh. Tama na sana yung mga sobra tayong barako na feeling natin, hindi tayo magpapatingin kung wala tayong nararamdaman. Mas maganda yung walang nararamdaman, kaya dapat magpatingin. So urinalysis tsaka ultrasound lang for us, very helpful na. Ang dami na naming masasabi
just with those 2 examinations na hindi naman siguro it will take you like 3 days to do that. Ilang oras lang yun eh. Pero yung benefits, sobra-sobra. Alamin ang iba pang detalye ukol sa kidney stones. Manood ng Dr. Zone TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagwagi ang SSS Kabalikat sa Game 1 ng Best of 3 Series ng UNTV Cup Season 10 Finals laban sa Department of Agriculture Food Master. Samantala, nakuha naman ng Ombudsman Graph Busters ang ikatlong pwesto sa liga matapos patumbahin ng AFP Cavaliers. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nag-umpisa na ang makasaysayang finals ng UNTV Cup Season 10. Sa pagkakataong ito, kapwa first time sa finals ang sumabak sa hardcourt ng Liga ng Public Servants, ang Department of Agriculture Food Masters laban sa SSS Kabalikat. Nagtuos ang DA at SSS sa Game 1 ng Best of 3 Series ng Finals kahapon sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. First quarter, lumatsyada agad ng mainit na opensa ang SSS sa pangunguna ni Carlito Quiambao na nagbuslo ng 10 points at si Maki Escalona na may pambungad na 6 points coming from beyond the arc para idikta ang 10 points advantage, 30-20. Second frame, nagpatuloy ang mabilis na opensa ng Kabalikat team outscoring Food Masters 22-14, kaya naman namagapa ang lamang ng SSS sa 18 points, 52-34. Entering second frame, tuloy-tuloy ang magandang momentum ng SSS sa pangunguna ni Listian Amparado, scoring 8 points sa round na ito. Kumayod ng 10 points si Elian de Guzman pero hindi ito naging sapat para sa DA na baon pa rin sa double-digit points deficit, 72-59 and ang third kanto. Last quarter, humataw ng 8-0 run ang Food Masters sa first minute and a half para ibaba sa 5 puntos ang kanilang hinahabol, 72-67. Subalit kaagad namang rumesbak ang Kabalikat ng 6-0 run sa sumunod na 3 minuto, 78-67. Pinilit pang maghabol ng Food Masters subalit hindi na nila kinaya ang mas agresibong opensa ng Kabalikat hanggang sa tumunog ang buzzer sa final score na 90-81. Best players of the game si Listian Amparado na kumolekta ng 24 points, 6 rebounds, 3 assists at 2 steals. At si Maki Escalona na kumabada ng 19 points, 4 boards, 8 dimes at 3 steals. Nagambag naman si Carlito Quiambao ng 14 points, Daniel Martinez ng 10 points at si Kervin McCoy at Glenn Bolocon na may tig 9 points. Samantala, nanguna naman sa DA Food Masters sina Elian de Guzman na may 23 points, Ian Garrido na may 19 points at Julius Kasaysayan, Marlon Calao at Adrian Wong na may tig 10 points. Malaking kawalan sa Food Masters ang big man na si Sian Ko na hindi nakapaglaro sa Game 1. Constant scorers. So, wala akong pinaka-focus sa team ko kundi depensa. Sabi ko sa kanila, finals nyo, walang ibang mapanalo sa inyo kundi depensa. Full support naman ng mga empleyado ng SSS sa kanilang team. Nanonood ng live sa game sa pangunguna ni Commissioner Jay Declaro. First of all, we'd like to thank UNTV for this wonderful tournament, and we're very fortunate that after 3 years we're in the finals and we won our first game thanks to the hardworking team of SSS. Thank you kay Mr. Razon for being very supportive because we're very happy, and the management and the Commission of Social Security fully supports yung itong employee engagement, and we are very happy talaga.
Magkakalaman naman sa Game 2 kung maiuwi na ng SSS ang kampiyonato o may pupwersa pa ng DA Foodmasters ang winners take all sa Game 3 sa March 31, araw ng Linggo. Samantala, nasungkit naman ng Ombudsman Grapbusters ang third place matapos patumbahin ang AFP Cavaliers sa battle for third place kahapon. Nanguna sa Grapbusters sina Paul Ladja na humakot ng 14 points, 7 rebounds, 11 assists at 3 steals. At si Aldous Paz na may 23 points, 4 mula sa Rainbow Country at 5 boards, 4 dimes at 2 steals. It's scoring namin very tough, ano? We go down, we go up, we go down, we go up, ano? Ang pinaka-mainam sa nangyari sa team is hindi nawala yung puso ng mga players, ano? Hindi nawala yung eagerness nila na manalo lagi. And considering na galing kami sa 2 talo, sabi ko nga sa kanila, bigyan natin ng magandang ending yung istorya ni Ombudsman na yung season na to. At ito yung sinasabi ko magandang ending. Well, good enough, nakuha namin. Talaga thankful kami, siyempre, to our God above at siyempre, sa suporta ng aming namumuno ng Ombudsman, si Ombudsman Martinez. 1 million is 1 million. Alam naman natin na napakalaking bagay nun. Lalo na sa charity na pinili namin. So, para sa kanila to eh. Para sa kanila to. Nilaban namin to, ginawa namin to, tinabaho namin to para sa kanila. Thankful kami sa UNTV, lalo kay Kuya Daniel, ano, na meron ganito klaseng liga ng mga public servant. Ano. Pangalawa, syempre kay Lacom, Atoy ko, kay Lacom Ed, at syempre sa lahat ng staff ng UNTV. No. Siguro, most of all, syempre, salamat kay Lord. Ayun, naging factor namin dito sa Battle for Third. Yung muscle recovery ng bawat isa, tagal na makarecover doon sa nangyari doon sa game namin last ano. Kasi yung DA mas tumatakbo kaysa sa kanila. Alam naman natin na depleted yung lineup. Yung recovery lang siguro ng bawat isa na kaya ang tagal nakapagkadyan. Bernardadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pansamantala pong hindi mapapanood simula bukas ang Ito ang Balita at iba pang news programs ng UNTV upang bigyang daan ang taunang maintenance ng ating mga broadcast equipment. Magbabalik po sa ere ang UNTV sa linggo ng umaga habang ang news programs naman po ay muling mapapanood sa Lunes, April 1. Salamat po sa Diyos. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 3:16 na nagsasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.